Hi guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back ulit sa channel natin. So ngayon guys, nandito ako ngayon sa kwarto. Ngayon may ipapakita lang ako sa inyo guys kung paano ko siya ginawa or ano bang ginamit ko dito. Yan makikita nyo. So dito sa kwarto kasi may ilaw ako. Yan, ganyan na ilaw na kung makikita nyo guys nandun sa pinakagilid. So, yan yung ginawa kong pagtulog na kami, yan yung minsan binubuksan ko. Tapos, pag ganyan kasing ilaw, usually, ang ginagawa natin para to turn on off, ganitong switch ang ginagamit natin. Yan, ganyang switch ang ginagamit natin. Then, meron pa ako ditong, yan, isang electric fan. So, electric fan yan guys, baka sabihin nyo na madumi. Sobrang dumi lang talaga yan. So, hindi na nalilinis. Medyo busy lang. Ayan. So, usually, pag ganyang electric fan, ang ginagamit natin na switch, ganito. Ito yung switch niya. Yan. So, ngayon, dito sa amin, kakaiba yung ginagawa ko dito. Yung ilaw ko na yan, nakukontrol ko sa cellphone yan or tablet. So, gaya nito. Nasa na ba yung switch ko dyan? Eto. Para i-on ko yan, pipindutin ko lang to guys. Yan. Nag-on siya. Tapos namamatay siya. Once na pinipindot ko dito sa tablet. Pwede rin yung voice command guys. Kaya kung ilawin yan ng voice command. Try natin. Hey Google, turn on iFan light. Yan. I've turned on the iFan light. Hey Google, turn off iFan light. Yan, namatay. So, I've turned off the iFan light. Yan, so, yung ilaw ko na yan, pwede ko sa voice command yan, pwede din sa tablet, pwede rin sa cellphone. Yan yung kinagandahan sa ilaw na yan. So, ordinary lang na ilaw niyan guys, may nilagay lang tayo dyan. So, i-reveal ko sa inyo mamaya kung ano yung ginamit natin dyan. Tapos, hindi lang dito sa tablet ko nakukontrol ang ilaw. So, may ginagamit pa ako dito. Ito. May parang remote siya. Gaya niyan. So, tingnan natin. I-on natin yung ilaw. Pindutin ko to. Nag-on. Off. On. Off. So, ito yung function niya. Yan yung kaya kong gawin gamit itong remote at saka itong tablet or cellphone, pwede nating i-voice command. Tapos, punta naman tayo dito sa electric fan yan. Sa electric fan na yan, kaya kong kontrolin yan sa voice command. Kaya ko din siyang kontrolin sa dito sa tablet. Yan. Even yung kahit yung niya, yung lakas niya. Gusto kong malakas, gusto kong mahina lang, or pinakamalakas. So, may tatlo siyang variation ng speed. Yan, makikita nyo yan. So, dito, itong remote na to, ito din yung gamit natin. Andarin natin yan. Itong 1. Yan. So, makikita nyo, umandar yung electric fan natin. So, ganyan kabilis yung 1. Tapos, kung lakasan natin, gamit to, pindutin lang natin yung 2. Yan, lumakas uli. Tapos, pwede pa rin natin gawing 3. Yan. Tapos, gawin natin, i-off natin guys. Pwede natin i-off dito.
Yan. So, hindi lang dito sa remote na to nakokontrol yan. Pwede rin dito sa tablet natin or cellphone natin. Tablet lang ang ginamit ko dito guys para kitang-kita nyo. So, dito, eto makikita nyo may itong label na to, iPan fan. So, pag i-press hold ko yan, makikita mo, may switch on and off. Then, dito sa gilid, pwede kang mamili kung gaano kabilis. May low, may medium, may high. So, nasa sayo na kung anong gustong speed ang gagamitin mo. Yan. Kung i-on mo to, gaya niyan, pinutin natin yung on. Nakalagay siya sa high. Tapos ngayon, ang default niya dito guys, low. Yan, makikita niya guys. Naka-low yan. Yan. Ngayon, off muna natin. Yan. Ganun natin kinokontrol yung electric fan natin dito sa bahay. So, ano bang kinagandahan nun pag ganon? Or kung yun yung gamit natin. Mostly kasi, nowadays, lagi na natin katabi yung cellphone. Pag natutulog tayo, katabi na natin yung cellphone. Then, pag labas natin, laging bitbit natin yung cellphone. So, kami dito sa bahay, mostly, ginagamit namin dito. Si Mrs. kasi hindi siya gaanong ma-voice command eh. So, ako lang talaga yung nagto-turn on gamit yung voice command. Ako yung madalas na gumagamit ng ganon. Tapos yung anak ko naman, minsan, ginagawa niya na rin yon. Kaso hindi pag gaanong nadidetect yung boses niya kasi maliit pa lang. So, medyo kaya ako lang talaga ang nag-fully function or ako lang yung naka-fully utilize sa mga ginagawa ko dito sa bahay. Kaya, ano bang kinagandahan sa ginawa nating setup dito? So, dito kasi guys, pag natutulog tayo, madalas katabi na natin yung cellphone or kung hindi man natin katabi yung cellphone, pwede nating itabi natin tong ganitong remote para yung control, pwede mong on, off, ito. Tapos, pag sa cellphone kasi guys, kaya dun ko kinokontrol lahat kasi halimbawa, naka-aircon ako ngayon, tapos gusto kong patayin yung aircon, gusto kong buksan yung electric fan, hindi na ako babangon, nasa cellphone ko na lang lahat. Yun yung kinagandahan dun sa setup natin. Tapos, pag nakalimutan mong patayin yung aircon, halimbawa, yung anak mo yung huling nagigising sa umaga, so nandun ka na sa baba, so pwedeng doon na lang sa baba, pwede mong patayin yung aircon mo or ilaw, gusto mong patayin kahit nasa baba ka or kahit saan ka man naroon, kung pwede mong patayin yung ilaw or ano man yon, gusto mong i-monitor sa cellphone mo kung ano yung naka-on, ano yung nakapatay, pwede yon. So, yun yung kagandahan dun sa setup natin. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano bang ginamit natin dun. Usually guys, ito palang itong ganitong controller, ginagamit talaga to. Ito, pakita ko sa inyo yung picture. Ganito dapat na electric fan na may kasamang ilaw ang magandang setup or ang magandang lalagyan nito. Dito kasi sa amin, ito kasi yung existing na ginagamit namin. Kaya ito na lang din yung ginawan ko ng way o ginawan ko ng paraan ma-setup para makita or para maipakita ko sa inyo kung ano bang kinagandahan ng setup na ginawa natin. So, yun guys, sa mga gusto na matuto kung paano yung wirings na ginawa natin doon, comment na lang kayo sa baba guys. Then, pag-usapan natin or ituturo ko sa inyo kung paano yung connection. So, guys, ano ba ang ginagamit kong controller doon? Ito yun guys. Ito yung ginagamit natin na controller. Yan. So, ano bang meron nito sa ng controller na to? Ito yan. Ito yan. Yung actual niya, ito yon. Yan. Yung signal niya, hindi kayo mag-alala kasi nakalabas, pwede kang ilabas na signal. Ano na yan.
makakasagap na ng wifi yan at saka remote. Kahit nasa ano. Ilabas nyo lang to guys. Pag nag-set up kayo ng ganito, ilabas nyo lang to doon sa pinakatakip ng ceiling fan or ng electric fan. So dito kasi guys, itong ganitong controller, may fan na siya nakalagay yan. Ito yung wiring niya, ito yung connection niya, papunta sa fan. Tapos ito yung papunta sa ilaw, din ito yung common. Tapos ito yung supply niya, line at saka neutral. So napakadali lang yung connection nito kasi sa ganyang setup, makikita mo na, malalaman mo na kung paano yung connection. Hindi mo na kailangan ng diagram dito guys kasi nakasulat na mismo. Ganyan lang kabilis or kadali mag-install niyan guys. Yan. So dito, itong function niya, pwede mo tong gamitin sa ilaw. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, yung ilaw natin, tapos ito yung pinaka-unit natin. Pag prinis mo to, mag-iilaw yan, tapos off. Pero hindi kasama yung ano guys, hindi kasama yung electric fan na umilaw. Ay, umilaw na umandar. Yung ilaw lang to, para sa ilaw lang to. Doon na sa remote, makokontrol mo yung ilaw mo at saka yung sa ceiling fan mo, yung bilis, makokontrol mo na sa ano mo, sa cellphone mo. So yun yung gamit natin na controller guys. Kaya pwede mo na siyang makontrol using cellphone, remote, kahit saan ka man. Kasi once na kahit saan ka, basta yung device connected sa internet, basta may internet, parehas yung cellphone mo na ginagamit at saka yung unit na kasagap ng internet, walang problema. Kahit saan ka man, pwede mong buksan, patayin yung aircon, TV, ay yung electric fan at saka ilaw. Mamamonitor mo rin, makikita mo rin doon kung naka-on ba siya or nakapatay ba siya. So kung may mino-monitor kayo sa bahay na naka-on ba or naka-off ba, ito yung controller na magandang gamitin guys. So yun lang guys, sana dito sa ginawa nating video may mga na-discover na naman kayo na panibagong device na pwede pala natin gamitin, na pwede palang dagdag sa convenient natin sa bahay. So yun guys, kung nakatulong tong video na to na may bago kayong ma-discover na device, please like our video para at least soon makagawa din tayo ng mga videos guys. Tsaka alam ko din kung marami kayong or interesado kayo sa ganitong klase ng setup. So yun guys, pa-comment na lang. So hindi ko na patagalin. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa mga videos natin. Kung nakatulong, sana continuous pa rin yung pagsuporta sa channel ko. Maraming salamat, and this is Jun Aux TV. See you in our next video.